Patuloy na shear line, silang bahagi pa rin ng silangan ng Nodo Luzon. Patuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan, ganon din silang bahagi ng Southeastern Luzon. Nanalabi ng bansa, medyo katamtaman at medyo hot, humid ang panahon. Update sa ating monthly seasonal cycle, tatalakayin. Mas bumaba pa rin ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 11, 2025. Ang oras sa ating Boss Pipe may maga ay alas 11:08 na ng umaga. Well, kagaya kahapon ay magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon dahil pa rin sa manipis na shear line dyan dahil sa dalawang weather systems natin, yung manipis na amihan sa hilagang bahagi o dulong hilagang bahagi ng Luzon at yung easterlies na sumasalubong na naman dito sa silangan mula sa dagat Pasipiko. Dahil pa rin sa pag-iral na yan ay nagkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na lightning strikes ang bahagi na yan sa baybayin ng Cagayan Valley ha. So mag-iingat pa rin yung kababayan natin. Natalakay natin yan kahapon sa report. So alam na po natin na almost stationary lamang yung lagay ng panahon natin ngayong araw po. At nalalabi naman ng bansa ay katamtaman, mga ilang parte tumusli-kaudi at mga isolated na pag-ulan ang iiral, especially sa bandang hapon kapag yung water vapor nang gagaling dito sa may bandang Southeastern Luzon o silangang bahagi ng ating bansa nagpe-precipitate o nag-a-accumulate. So makikita natin sa Doppler radar ang kalat-kalat na ito na mga water vapors at umaabot sa ilang parte ng pagbuhos sa may bandang Polillo Island, at least mga umaabot ng 10 to 20 millimeters. Pero bubuhos yan at saglit lang natitila din. Kaya asahan ang mga localized thunderstorms dyan sa paligid na yan. At meron tayong at least 58 lightning strikes sa ating lightning detection system. Double check natin sa ating real time. Medyo mabagal lang ang ating cyberspace ngayon dahil napag-alaman natin na merong umaatake na DDoS na naman sa cyberspace. Kaya nagkaroon ng safety measure siguro yung mga web provider, kaya medyo mabagal yung update ng ating website. Lahat po, kapag apektado ng DDoS, nagkakaroon ng security measures, ang tendency bumabagal ng bahagya ang ating mga internet services. So, konting pasensya lamang at matitila din yan once na kumalma na po yung pag-atake ng DDoS. At mula sa ating lightning detection system as of 11:55 AM, ay makikita natin ang napakaraming pagkulog at pagkidlat dito. Umabot ng 2,224 ang total lightning strike natin. Outer at inner ay 2,215 within 2-hour period po yan. Ang pinaka-latest natin so far base dito sa mapa ng satellite imagery ay makikita ang mga 60 to 80 minutes ago dito sa may bandang Isabela at bandang Cagayan Valley. Lalo na dyan sa paligid na yan, sa karagatan ng silangan ng bandang Cagayan Valley, ay nakakonsentrate ang matitinding pagkulog at pagkidlat. So hopefully walang tinamaan ng kidlat ang kababayan natin within 2 hours ago. At asahan na tuloy-tuloy po yan ha. At sa ibang bahagi ng Southeastern Luzon, ang mga pagkulog at pagkidlat. Layo nito mula sa amin sa Caloocan, nasa 216 kilometer ang layo. So, sobrang layo naman dito sa amin sa Caloocan. So, walang gaanong problema. Yan. So, mag-iingat pa rin tayo lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat, violent lightning strikes, lalo na sa bandang hapon mga folks. So, sa thunderstorm advisory, nakataas sa Visayas ang ilang bahagi dyan sa Bohol, Cebu, yan. Kasama na ang ilang bahagi ng Aklan, yan. Nakataas din. 1 to 2 hours po ang persisting daw niyan ayon sa data feed ni Pag-asa. As of 10:38 AM po ito sa oras natin dito sa Pilipinas na huling report ay 1 to 2 hours daw ang persisting niyan. So expected po ang mga tuloy-tuloy na mga pagkulog lalo na dyan sa may bandang Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan po natin yan. At dahil haze po tayo, makita natin na medyo hazy nga po sa paligid namin dito sa Caloocan, although umaaraw-araw din. At may mga bugsuri ng hangin ang umiiral. So at least
Hindi ganoon katindi ang sikat ng araw, pero medyo mataas ang ating magiging heat index po dahil sa mataas ang ating concentration of outside humidity. Sa amin sa Caloocan, pumalo na nga sa 80%. At dahil sa mataas ang ating outside temperature, base sa aking weather station, 30.4, expected medyo maalinsangan at malagkit-lagkit na naman ang alinsangan nito, kaya iwasan natin masyado magpapawi. Sa mga magsasampay ngayon, wag nang magtaka kung medyo babagal ang pagpapatuyo na inyo ng mga sinampay mga folks, dahil medyo mataas ang ating outside humidity. Pag mataas ang outside humidity natin, hindi masyado nag-evaporate ang water moisture sa paligid. Yun pong ibig sabihin niyan. Bumabagal po ang evaporation ng water moisture kapag ang ating humidity ay napakataas. Yan. So, kapag mataas, pag nagpapatuyo tayo, napakabagal. Yan. So, kung kailangan niyo ng mga damit na sinampay, magpa-dryer na lang siguro muna kayo kung kayo ay naglalabas sa mga oras na ito. Sa lawas sa presyo na itala na weather station, kininang 4:36 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.9 degrees Celsius, almost stationary lamang. At kahapon, pinakahaya sa amin, 29.1 degrees Celsius, kahapon nito ng umaga at 10:15 AM. So, medyo mataas ang aming heat index, pero nasa 35.2 degrees Celsius ito ang aming heat index ngayong araw. Well, double check natin kung tumataas yung ating heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Wala sa amin sa weather station, wala kaming latest na heat index ngayon dahil nagkakaroon ng medyo mabagal ang ating internet connection. So, mabagal ang pag-update ngayon, konting pasensya lang. Pero sa forecast natin ay 35 degrees Celsius naman ang naka-forecast dito sa heat index. So, wala naman magiging problema. Mababa lang ang forecast ng heat index namin sa Caloocan. Nationwide naman ay tingnan natin dito sa may bandang Lawag, Ilocos Norte kung mataas. Well, 35 degrees Celsius din. So, hindi naman aabot ng 40 degrees Celsius. So, walang magiging komento tayo dyan. Ibig sabihin, medyo malamig. Sa bandang Santa Luzon, tingnan din natin. Malamang ay mataas ng konti. 40 degrees Celsius po ang forecast at aabot daw na hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna daw ng hapon. So, medyo tumataas yung heat index sa may bandang Santa Luzon. At sa may bandang Batangas ay mababa rin siguro. Pero pinakahaya sa kanila ngayong araw, 40 degrees Celsius ngayong 11 o'clock. The rest, mababa na sa 38 degrees Celsius pababa. So, medyo manageable naman. Although nasa extreme caution level yan. At sa bandang San Jose, Occidental Mindoro, medyo mataas, 41 degrees Celsius po. Which is pinakamataas na sa inyo yan ngayong 11 hanggang ngayong 12 ng tanghali. Double check din natin sa may bandang Puerto Princesa kung mataas. Well, medyo mababa naman, although nasa extreme caution ito, pero manageable, 38 degrees Celsius ang highest, so wala magiging problema. Sa bandang Central Visayas naman, na kung saan medyo hot humid tayo dyan, ang heat index sa inyo, 38 degrees Celsius, pero papalo daw yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, medyo magiging hot humid tayo dyan sa may bandang Visayas area. Sa Mindanao naman, check natin sa Davao City is 38 o 39 degrees Celsius. Pinakamataas na yun sa inyo ngayong maghapon. So, medyo bahagyang tumaas ang inyong heat index. Although manageable pa rin na extreme caution ang level na kaya-kaya nating mga Pilipino ang ganyang init o heat index. Kapag wag lang pumalo ng mga 44 degrees Celsius, yan, medyo umaaray na tayo niyan sa alinsangan o init ng panahon. Samantala, sa ating PX Extremes in past 24 hours naman, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 34.7 degrees Celsius na highest air temperature sa bansa so far. At sa lowest temperature sa Baguio, medyo tumaas muli, balik sa 17.4 degrees Celsius. Dahil gaya nga po nating sinabi, ngayong araw hanggang bukas, o ngayong maghapon hanggang bukas, medyo manipis ang ating amihan, medyo humina ng bahagya nga po yung ating amihan. Kaya tumaas ng konti uli yung init sa Baguio. Balik sa 17 degrees Celsius. So, pagdating po ng weekend, mga bandang Sabado o Linggo, dyan lalakas na uli ang ating amihan. At dyan lalamig na naman o bababa na naman yung ating temperatura. So, at least may idea na tayo. At sa Inulan naman, ang Kasiguran Aurora, nakatotal sila ng 70 mm sa total rainfall. Yon. So, kahapon ay inulan kami. So hindi nag-update yung aking yung data dahil
nagkaroon tayo ng slow internet connection. Pero kahapon, nasa 8 mm po yung total rainfall namin yan kahapon. Yan. Ito, isang araw pa to hindi siya nag-update. So, hopefully mag-normalize na po yung cyberspace natin. Medyo mabagal lang po talaga yung initiation ng cyberspace. Kaya nagkakaroon tayo ng medyo problema ngayon. At sa ating outside humidity, 80% nga po. Tumaas ito ng 2% since last hour. Yan, 1,011 hectopascals po yung ating barometric pressure. So, mataas, may high pressure area tayo. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa atin namang high tide and low tide status, minimum low po tayo at maalon pa rin ang bandang hilagang bahagi ng Nodo Luzon. The rest naman sa katimugan, normal naman po. Medyo roughy seas lamang sa may bandang silangan dahil sa pagdaloy ng easterly trade wind po. So, obvious naman po ngayon. So, sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:10 AM at lulubog po ito mamayang 5:27 PM. At ang ating warning gibbous, 58% illuminated na lamang. Palubog pa lamang po ito ngayon at elevation 2 degrees. So, magmo-moonrise pa lang po ito ngayong 10:51 AM. Yan. So, actually, ay papalubog pa lamang po ito. Ayan o. So, makikita po dito. Pero malinaw naman po na palubog na rin po ito. Yan. 10:51 AM po yung moonset at magmo-moonrise po ito mga mamayang gabi pa po na 10:48 PM po. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, magiging partly cloudy ang ating hapon. Ayan. At halos maghapon po yan at tsansa ng ulan, 77 to 80% chance. Bukas ng Biyernes, so magpayong po tayo ngayon hanggang bukas, ay 70 to 71% ang tsansa ng pag-ulan. High sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 31 degrees Celsius. Sa lowest temperature expected 24 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan na ito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, kaya patuloy silang nakakaranas dyan sa may bandang Cagayan Valley, ilang bahagi ng Apari at Santa Ana, Cagayan, ilang bahagi ng Isabela at Kasiguran, Aurora or most ng bandang Quezon Province hanggang southeastern Luzon. Kabilang na po ang Kabikulan. Ayan, kitang-kita po yung pag-ulan. So, gagamitin po natin yung infrared DMS dito. So, makikita po natin yung infrared DMS para yung dust. Yan. So, makita natin dito sa dust para mas malinaw. So, makikita po natin sa infrared dust mode ay ang maulan na bahagi na ito ng bandang Tugigaraw, Ilagan hanggang Isabela nga po, Santiago at ilang kaulapan tumatawid po ng bandang Kanluran ng Ilocos Region. Kalat-kalat at isolated po ng mga pag-ulan ang aasahan sa rehiyon na yan, kabilang na ang bandang Aurora pababa, ng bandang Camarines Norte, ilang bahagi ng Camarines Sur, yan, Nagas hanggang Sipokot po yan. And the rest ng bandang Catanduanes, bandang dito sa dulo ng Legazpi, Sorsogon at Iriga, nakakaranas din kayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Patawid yan ng bandang rest ng Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island po. Yan, malino naman po dito sa pinaka-satellite imagery natin na ginagamit. At least, yung gamit ang infrared dust, nalalaman natin yung very close to accuracy ng mga areas na aabuti ng mga kaulapan na may posibleng dalang ulan. Kabilang na ang Benguet at Pangasinan, malino na malino po dito. Yan. Kasi pag gumamit tayo ng RGB, halos hindi natin ma-identify dahil manipis lang yung kaulapan dito. Pero pag infrared dust po gamit natin, mas detalyado po yung water vapor. So, magiging gloomy rin, kabilang na ang Metro Manila at Central Luzon at Calabarzon. So, mga isolated rain showers din ang aasahang mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din ang iira sa hilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Leyte, Bohol at Cebu. Yan, may mga ilang kaulapan na dadaloy dyan hanggang Negros Region, lalo na dito sa may bandang Lota at Canlaon sa may bandang Negros Region. Isolated lang na mahina at katamtamang pag-ulan ang aasahan natin sa maghapon. So, magkaroon man siguro ng mga isolated rains o siguro possible heavy rains sa may bandang Gian Eastern Samar siguro. Yan, mga clusterized dyan, pati na rin sa may bandang Leyte. Magdala lamang ng payong mga folks, titila din naman kaagad-agad dyan. At sa Mindanao naman, ang katimugan ng Davao Region, especially nga po dito sa may bandang Sorsogon, may mga ilang moderate to heavy rain showers tayo sa bandang General Santos at Sarangani.
Maulap na panahon ang naiira sa buong Coronadal at Sultan Kudarat, North Cotabato at Maguindanao, and the rest ng Davao Region, kabilang na ang Davao del Norte at Davao de Oro, magiging partly cloudy to mostly cloudy po tayo dyan, kabilang na ang central ng Bukidnon at Northern Mindanao. Maulap din ang iira sa bandang Sibugay, Zamboanga Sibugay at northern part ng Zamboanga del Norte. Isolated lang din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugang iira. So usually moderate naman ang lagay ng panahon sa halos buong Mindanao. Magkakaroon lamang tayo ng mga ilang isolated rain showers dahil po sa ilang step na dumadaloy po dyan sa katimugan ng Mindanao. So generally moderate naman ang lagay ng panahon, kabilang na ang Visayas at bandang Luzon sa Calabarzon at Metro Manila. So maging sa Palawan area ay magiging katamtaman naman generally ang inyong panahon. Except lamang talaga sa may bandang silangan ng Northern Luzon, sa may bandang Cagayan Valley, na kung saan makakaranas pa rin kayo ng mga moderate to heavy rain showers, bunsod po ng manipis na shearline natin dyan at yung daloy ng easterly. So dahil wala naman tayong binabantay na bagong bagyo, diretso agad tayo sa ating global forecast assessment. Kung sakali lang na mayroong posible tayong bago mamataan sa darating na weekend na ito. Pero gaya nga po ng report natin, since nung isang araw ay hanggang this weekend wala tayong namomonitor na anumang tropical wave so far. Pero double check natin, baka magbago po ang lalabas na mga synopsises natin dito. Mula sa West Pacific Basin, so far wala naman. Makikita natin yung ITZZ dito sa may bandang katimugan natin ng bansa sa Indonesian Peninsula. Nandito ngayon yung concentration ng Intertropical Convergence Zone sa may bandang Indonesian Peninsula. Kaya madalas yung low pressure area nandyan sa may bandang paligid ng Indonesia. Yan. At dito malapit sa Australia. May bumababa na atmospheric pressure o convergence. Pero sa ating West Pacific Basin, so far wala naman tayo namamataan maging sa buong silangan ng bansa sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So nagkakaroon lamang ng tropical wave dito sa may bandang katimugan. So may mga expectancy na may mga trough na magpapang-abot sa may bandang south of Mindanao. So asahan na may dalang mga kalat-kalat na pag-ulan po yan mga folks. Sa computer models naman natin, so far wala rin tayo namamataan dito. Shearline, pagbabalik lamang ng amihan this coming weekend nga po. Yan, unti-unting lalakas daw ayon kay GFS. KCMWF naman ay patuloy na manipis yung shearline dito. Pero patuloy yung amihan na manipis, nadadaloy dito sa bandang Hilaga. So dito, mukhang manipis pa rin kay ECMWF yung ating amihan hanggang this weekend. Yan. Kay NAVGEM naman, walang latest update. Kay Icon naman, dito medyo bumabalik ang paglakas ng ating amihan po. Yan. Ganon din dito kay GEM. So, wala naman tayong namamataan na bagong anumang aktibong possible low pressure area. At ganon din sa ating mean sea level pressure at yung wind probability na 925 hectopascals approximate atmospheric pressure. So makikita natin ang daloy lamang ng ating northeast monsoon. At wala tayong namamataan dito sa ibaba o dito sa labas ng bansa sa silangan na anumang tropical wave. Double check na natin yung mean winds kung sakaling meron tayong bagong convergence. So mukhang wala tayong data. Yan, wala tayong latest data so far. Parang wala. So dahil walang latest update si NOAA, ay magbabase tayo dito sa West Pacific Basin. Ayan. So wala naman at negative naman po tayo mga folks. So nasa natin hanggang this weekend wala tayong mamomonitor na anumang tropical wave. At yun lamang at wala tayong magiging komento so far ngayong araw tungkol dito. So update tayo ngayon sa ating monthly seasonal cycle mula sa GIS Temp. Makita natin for the month of November ay patuloy ang pagbaba ng ating global temperature. So medyo good news po ito mga folks. Ayan. Last year ay nasa halos 0.17. Ngayon ay nasa negative 24 degrees Celsius po. So malinaw po na patuloy pa rin ang bahagyang pagbaba ng ating global temperature. Sana tuloy-tuloy na po yan ngayong taon para yung ating 2025 mapapansin natin ay bababa rin o halos bababa lalo yung magiging global temperature natin. Kasi last year nasa 1.50 po, lumagpas tayo sa pinaka-warning limit. Kung susundin po natin kay NOAA, ayan. Yan. Kay NOAA, wala pang update kasi sa HADCRATS 5, pero si NOAA ay merong latest update ngayong taon. Bumaba po siya ng bahagya. So sana
ay tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan. Yan, sa susunod po na taon. Yan. Pero siyempre, wag po tayong kapapakampante dahil halos nasa pinakalimit pa rin tayo ng 1.5 degrees Celsius. Hindi lang katulad last year talaga, grabe, lumagpas tayo sa warning limit. Ngayong taon, medyo bumaba. Sana tuloy-tuloy na po yan sa mga susunod na taon para maiwasan natin yung greenhouse effect. So, wala pa naman tayong latest update kay Japan Meteorological Agency. October pa po yung huling data nito. So, mag-update na lamang po tayo sa susunod na report pag mayroon ng latest. Pero at least malinaw natin sa bandang Atlantic ay na-measure na nila last month na bahagya pa ring pagbaba ng ating global temperature. Sana tuloy-tuloy na po yan hanggang matapos ang month of December. Diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Yan, so far sa ating ulan lindol, wala naman tayong nadedetect na latest na malakas na mga pagyanig after ng isang magnitude 7.6 sa Hokkaido, Japan. Yan, wala naman tayong latest na mga malalakas na pagyanig so far. Sa real-time world seismic networking natin, wala naman, pero tuloy-tuloy po rin yung mga ilang aftershocks dito sa miba ng Canada at Hokkaido. Ingat po sa mga kababayan natin sa Hokkaido, Japan, kung mayroon naman tayong kababayan OFWs dyan. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake, kung nakakailang total earthquake na tayo. Yan, so for the month of December, load natin yung month of December, ilang total earthquakes na tayo ngayong araw. Nasa total of 326 earthquakes na po tayo. 314 dito is magnitude 2.0 pataas. 12 na po ang ating magnitude 4.0, so nanatiling kakaunti. At wala tayong naitala na kahit isang magnitude 5.0. So makita natin yung cluster, ang Visayas pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming clustered earthquakes. At sa may bandang paligid ng Bogo, Cebu, 50 na po ang total earthquakes. Sa may bandang Manay sa paligid, i-zoom in pa natin, ay bandang 28 po. So medyo at least kalmado na rito. Sa Surigao, sa may bandang Dinagat Islands, 39 degrees Celsius, 39 total earthquakes. At 33 naman sa may bandang Surigao del Sur po. Yan, napagkamalang ko tuloy temperatura. So 39 ang total earthquake po dyan. At sa may bandang Surigao del Sur ay 33 na total earthquake. So mas agresibo pa rin yung mga paghihinig sa may bandang Visayas. Mag-iingat po ang kababayan natin. Sa dulo ng Northern Luzon, wag din pakampante dahil sa paligid na yan ng Ilocos Norte, nasa 32 na po yung total earthquakes, dumadami na rin. At sa paligid po ng bandang Calatagan, Batangas o Pagitan ay nasa 28 total po ang ating lindol dyan. Although kukunti pa lamang, 326 pa lamang yung total earthquake natin ngayong buwan ng December. Yan. Mas marami na po yung mga nabanggit natin sa may bandang Visayas at Mindanao pa rin. So, wag po pa rin pakampante tayo mga folks dahil yung ibang bansa, nagkakaroon na sila ng mas malalakas na mga paglalindol na po mga folks. So, yun naman po yung report natin so far sa lagay ng lindol mga folks. Yan, wala namang nag-check ng latest. Yan, so ingat na lamang mga folks at alisto palagi, lalo na't medyo kalmado na naman ang mga pagyayinig sa Pilipinas. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, December 11, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, December 11, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mabang detalye nyo gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghaling tapat na. Sa ating report, asahan lang ang magiging gloomy tayo. So expected ang afternoon rain showers. Importante po ang payong mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.